umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa Pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Yuel Reyes. DZRH Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Balita. Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan ng sama-samang hakbang para mas paigtingin ang proteksyon sa mga kabataan. Balita. Supervised na paggamit ng social media ng mga batang edad 16 anyos pababa, ipinanawagan ng Philippine Pediatric Society. Paninindak at pagbunot ng baril ng lalaking nagpakilalang general, iniimbestigahan ng Mandaluyong Police. Operasyon ng EV taxi suspendido matapos makisali sa robbery prank ng dalawang vlogger. Ikalawang bugso ng taas singil sa toll ng SLEX at Star Tollway, aarangkada sa Hulyo 1. Ilang kalsada pansamantalang isasara para sa White Ribbon Protest sa Quezon City bukas. Halos 10,000 pulis naman ipakakalat. At Ateneo player na si Divine Adili nailibing na sa Nigeria. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, huling Sabado na ho para sa buwan ng Hunyo 2026. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News, inyo ho mga kasama sa isang oras na balitaan. Ito po si Yuel Reyes. Balita. Sa detalye ng mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita, alas 5:10 ng hapon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kolektibong hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan sa sunod-sunod na insidente ng karahasan. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Git nito, dapat tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan sa loob man ng silid-aralan, field trip, training camp o iba pang gawaing pang-eskwela. Umapela rin ito sa mga magulang na maging aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak, maibigay ang oras, atensyon at pang-unawa. Hinimok din ito mga estudyante na nakararanas ng anxiety o depresyon na huwag mag-atubiling humingi ng tulong.
bansa. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa Ng Bongbong Marcos. Balita. Boom Balita. Inirekomenda naman ng Philippine Pediatric Society o PPS na huwag payagan ang mga batang edad 16 anyos pababa na magkaroon ng hindi nababantayang akses sa social media. Ayon sa Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics o PSDBP, sila mismo ang nakakasaksi sa epekto ng hindi kontroladong paggamit ng social media sa kanilang mga pasyente. Kabilang dito ang pagtaas ng anxiety o pagkabalisa, hirap sa pagkontrol ng emosyon, problema sa pagtulog at paglala ng ilang behavioral at developmental concerns. Gayit ng grupo, ang mga ito ay hindi lamang posibilidad kundi mga aktwal na sitwasyong nakikita sa kanilang mga klinika. Nanawagan ng PSDBP na dapat magtulungan ang mga magulang, paaralan, health professionals, mga gumagawa ng digital platforms at mga mambabatas upang maprotektahan ang mga bata online. Balita. Boom Balita. Sinimulan na magpatupad ng Department of Education ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod nito na madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa 3 nasawi at 20 sugatan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, magiging bahagi ng nationwide school safety campaign ang paggamit ng handheld metal detectors ng mga security guard na gagamitin sa regular na pag-iinspeksyon ng mga bag. Magkakaroon din ng mahigpit na visitor management system, paglalagay ng mas maraming CCTV cameras at dagdag na security personnel sa mga paaralan. Palalakasin din ng DepEd ang kampanya laban sa bullying at cyberbullying sa pamamagitan ng pagbubukas ng reporting channels upang madaling makapag-report sa banta at insidente ang mga estudyante. Magsasagawa rin ng safety audit sa mga pampublikong paaralan upang suriin ang perimeter fences, mga pasukan o pasukan, ilaw at emergency exits. Balita. Boom Balita. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng Mandaluyong City Police ang insidente sa isang viral video ng pagbunot ng baril ng nagpakilalang general sa isang nakaalitang motorista. Ayon sa Mandaluyong City Police Station, nagsimula na anila ang investigasyon upang matukoy ang mga personalidad na sangkot. Bine-verifika na rin anya ang detalye ng pangyayari, kinukunan ng pahayag ang mga testigo at sinusuri rin kung legal ang baril. Nanawagan naman ang Mandaluyong City Police sa publiko na panatilihing kalmado at iwasan ang paggamit ng pananakot o armas sa oras ng hindi pagkakaunawaan. Paalala ng pulisya, isang pribilehiyo ang pagkakaroon ng baril na may kaakibat na responsibilidad at ang paggamit nito upang manindak ay maaaring humantong sa kaukulang legal at administratibong aksyon. Balita. Boom Balita. 3 miyembro naman ng armed robbery group ang sugatan na makipagbalita ng putok sa mga pulis ng masukol sa NLEX sa bahagi ng Bukawi Tollgate. Batay sa paunang investigasyon, una nagkasanang hot pursuit operation ng pulisya laban sa robbery gang na aktibo sa Region 4A, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Naitimbre sa mga otoridad na dadaan ng grupo sa NLEX sakay ng puting van kung kaya't agad na naglatag ng dragnet operation. Dito na nasukol ng mga otoridad ang mga sospek at nakipagpalitan ng putok hanggang sa sila ay tamaan ng bala at inaresto. Nabatid na mayroong kasamang SUV ang mga sospek sa pagdaan sa NLEX at nagawang makatakas ng masukol ang van. Boom Balita. Boom Balita.
Alas 5:15 na ho ng hapon, sinuspinde ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng isang electric vehicle taxi na nakisali sa robbery prank ng dalawang vloggers. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, suspendido ang EV taxi ng 30 araw habang gumugulong ang investigasyon. Git ni Mendoza, hindi nakakatuwa ang ginawang prank, sa halip naghahati dito ng takot sa mga regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Maglalabas din umano ng show cause order ang LTFRB laban sa Green Smart Mobility Philippines Incorporated na siyang may-ari ng EV taxi. Base sa viral video, mismong ang driver ang nag-anunsyo ng hold-up sa kasinamahan ng dalawang vlogger na umakto namang mga magnanakaw. Balita! Boom! Balita! Samantala, arangkada na ikalawang bahagi ng taas-singil sa toll ng South Luzon Expressway o SLEX at Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway simula Hulyo 1 sa susunod na linggo. Sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba, may dagdag na 11 pesos sa Class 1, 21 pesos sa Class 2 at 32 pesos naman sa Class 3. Mula Calamba, Laguna hanggang Santo Tomas, Batangas, nasa 3 piso hanggang 9 piso ang increase o total na 37 pesos para sa Class 1, 74 pesos sa Class 2 at 111 pesos sa Class 3. Para naman sa end-to-end o mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas, may additional rates na 14 pesos sa Class 1, 27 pesos sa Class 2 at 41 pesos naman sa Class 3. Samantala, para naman sa Star Tollway mula Santo Tomas hanggang Lipa, Batangas, may karagdagang 4 na piso sa Class 1, 9 na piso sa Class 2 at 13 pesos sa Class 3. Sa end-to-end naman, maglalaro sa 8 pesos hanggang 26 ang dagdag o kabuang 57 pesos na ibabayad na ho para sa Class 1 vehicles, 114 pesos sa Class 2 at 171 pesos para naman sa Class 3. Ayon sa Toll Regulatory Board, ito'y para masuportahan ang patuloy na operasyon, maintenance at pagpapabuti ng facilities at serbisyo ng SLEX at Star Tollway. Boom! Balita! Boom! Balita! 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, asahan ang posibleng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, namumurong mag-rollback ang gasolina ng 50 sentimo kada litro o posible din ang 1.50 ang dagdag sa kada litro. Para naman sa diesel, inaasahan ang bawas na 70 sentimo o kaya ay may dagdag naman na 1.20 kada litro. Ang kerosene may posibleng rollback na 50 sentimo o kaya increase ng 1.40 sa bawat litro. Paliwanag ho ng Energy Department, ang pagbabagong galaw sa presyuhan ay bunsod ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Ilalabas ang pinal na oil price adjustment sa darating na Lunes, Hunyo 29. Balita! Boom! Balita! Nag-abiso ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa isasagawang White Ribbon Movement protest bukas, araw ng Linggo o Hunyo 28. Ayon sa Quezon City LGU, asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa paligid ng EDSA People Power Monument bukas mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi. Kabilang dito ang EDSA, Katipunan Avenue, Ortigas Avenue, White Plains Avenue at Temple Drive. Pansamantalang isasara ang White Plains Avenue mula Katipunan hanggang Camp Aguinaldo side sa EDSA at magpapatupad ng zipper lane mula alas 6 ng umaga. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Balita! Boom! Balita! Kaugnay niyan, all set na ang ikinakasang White Ribbon March na isasagawa sa People Power Monument bukas. Naasahang lalahukan ng libo-libong katao ang aktibidad upang manawagan ng pananagutan at laban sa katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay White Ribbon March Convener Bishop Efraim Tendero, pangungunahan ng mga lider ng simbahang Katoliko, Muslim, Evangelical at Protestant ang pagkilos upang himukin ang mga Pilipino na magkaisa laban sa korupsyon. Magsisimula ang programa sa isang misa sa EDSA Shrine sa tanghali bago ang marcha patungong People Power Monument bandang 1:00 ng hapon at magsisimula ang main program alas 2:30 ng hapon. Kasama sa mga panawagan ng White Ribbon March
Pagsasagawa ng patas na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa lahat ng kaso ng katiwalian at ang paggamit ng hustisya sa pamamagitan ng pagkakaso laban sa mga sangkot sa flood control projects. Balita. Boom Balita. Kaugnay pa rin ng White Ribbon Protest, mahigit 9,500 pulis ang ipakakalat sa buong Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa isasagawang White Ribbon March. Bukas ho yan, araw ng Linggo. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na ang National Capital Region Police Office at iba pang concerned units na magsagawa ng masusing security assessment sa paligid ng EDSA People Power Monument at iba pang mahalagang lugar. Binigyan din ni Nartates na igagalang ng PNP ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon habang nananatiling apolitical ang pulisya at nakatuon lamang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan. Nilinaw din ng NCRPO na wala silang natukoy na banta at ang deployment ay bahagi lamang ng kanilang proactive security measures o sa mga katuwid ay bilang pag-iingat. Boom Balita. Boom Balita. Samantala ho naman, inilibing na ang Ateneo men's basketball player na si Divine Adili sa Nigeria makaraang malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ibinahagi ng tiyahin ni Divine sa isang Facebook post ang paghahatid sa huling hantungan kasama ang mga mahal sa buhay. Makikita ho sa video ang convoy ng mga sasakyan at suot ng kaanak ang black shirt na may mukha ni Divine at nakatatak sa likod ang jersey number nito na 14 o 14. Idilarawan ng mga mahal sa buhay si Divine bilang Starboy at Gentle Giant. Una nang inilaga ang labi ni Rene Baterbonia sa probinsya nito sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur nitong araw ng Miyerkules. Boom Balita. Boom Balita. Alas 5:22 na ho ng hapon, babalikan natin ang ilan pang mga balita dito pa rin sa DZRH Boom Balita at kakamustahin din natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa Metro Manila. Of course, sa ating ratsyada ng mga reports, inyong nakakasama hanggang alas 6 ng gabi. Ito po si Yuel Reyes. Pilipinas ang oras, alas 5:23 ng hapon. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Pasabog na mga expose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Ang Balita! 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulias at Yuel Reyes. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Kala natin magtutuloy-tuloy na yung oil price rollback. Ang ganda ng forecast natin eh. Alam niyo ho ba, sa pag nag-ikot-ikot kayo, lalo na dun sa mga lingguhang nagpapagasolina, parang Jeric, kitang-kita mo, mula 80 kada litro, 85, ganun naglalaro dati. Nung pumasok na tong kasunduan ng US at Iran, ay umabot na sa, ngayon may makikita kang 70. Meron pa nga 68 eh. Kada litro sa diesel ho yan. Bumaba na talaga. Kaya lang, itong panibagong development ho sa Iran, may inatake ho. Antabayanan nyo yung balita natin dyan mamaya. May inatake yung US military na targeted na mga infrastructure sa Iran. Kaya ngayon, hindi alam kung ano magiging galaw ng petrolyo natin sa susunod ho na linggo. And not until
maitakda ng Department of Energy kung magkano talaga yung magiging galaw sa araw ng Lunes. Kaya yan yung inaantabayanan natin. Pero so far, ngayong araw ng Sabado ay may possible na rollback. Pero maliit lang, napakatiting lang ho. Baka nga hindi pa maramdaman eh. Rollback o di kaya naman ay mag-oil price hike ng higit sa piso. Yun na ho ang development natin ngayon. Kaya antabayanan natin kung ano magiging final oil price adjustment na itatakda naman ng DOE sa araw ng Lunes. Balita! Balita! Magandang hapon kay Henry Dolohan, sa mga nakatutok sa atin, kay Osias Cornel, Augusto 5, Tristan Gulay, Margarita Guevara. Happy weekend ho. Kamusta ho kayo? Sana ay nakaka-survive tayo sa araw-araw kahit ba napakataas ng presyo ng bilihin. Ma'am Teresita Atienza, kamusta ho? Sa laging maraming salamat sa laging pagtutok sa atin. Gayon din kay Beth Gray. Boom! Balita! Boom! Balita! Balik-balita na ho tayo, ating alamin ang update sa nangyaring engkwentro o shootout dyan ho sa NLEX kahapon. Yun hong 3 sospek ay inihahanda na ang mga kasong ihahain laban sa kanila. Patong-patong na kaso ho ito laban sa 3 robbery suspects. Alamin ng detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Alright, babalikan natin ang report niya ni Edwin Duque. Samantala, Bureau of Customs magpupulong kasama ang ilang ahensya at stakeholders ukol sa e-waste shipments sa Subic. RH9, Tina Nolasco sa detalye. Tina. Magpapatawag ng isang malawakang pagpupulong ang Bureau of Customs o BOC kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga grupong pangkalikasan. Layunin nito na magkaroon ng nagkakaisang aksyon kaugnay ng issue ng mga hinihinalang electronic waste o e-waste sa shipments sa Subic, Zambales. Kasunod ito ng mga panawagan mula sa mga environmental protection groups na agarang aksyonan ng nasabing issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layo ng pagpupulong na mas maunawaan ang sitwasyon, linawin ang papel at responsibilidad ng bawat ahensya ng gobyerno, tiyakin na sinusunod ang mga umiiral na batas at makahanap ng mga praktikal at legal na solusyon. Kabilang sa mga inanyayahan sa pagpupulong ang Office of the Solicitor General, DENR, Philippine Economic Zone Authority, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Subic Bay Metropolitan Authority at mga grupong pangkalikasan tulad ng Basel Action Network, Sustainable Electronics, Recycling International at Eco Waste Coalition. Sa kasalukuyan, patuloy na tinututukan ng BOC ang mga legal na hakbang ukol sa nasabing usapin. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Boom! Balita! Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Samantala, patong-patong na kaso laban sa 3 robbery suspects na nahuli matapos ang shootout sa Bukawi Toll Plaza ng NLEX. Inihahanda na ng PNP. Detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Tama yun, bago yan ay nangalana na ng Bulacan Police at pagtuga ng arresto sa hapon at North Quezon Expressway sa Bulacan. Matapos ang masusunod ay hindi pa kaya Direktora Pinagkibay Bayan. Nilalang nila sa mga susunod na pagdoon at Torres. PSO sa pagdahan sa Salvador at Jeroma Rosa na napagpapar ng Sal habang itong Raymond Piado naman subscriber na nabarangay sa Department of City. Ang tatlo ay sasampahan na. Edwin, pihit konti na puputol-putol ka. Go ahead. Well, itong tatlo yun, itong tatlo ay sasampahan na ng kaso na suspended order. Dahil ito, Republic Act 10591 o illegal acquisition of firearms, RA 9516, ito naman yung illegal acquisition of explosives. Dahil sinagawang pagsisuri ng kasokong kasi, nakuha sa sakyanan IS Gray man may plate number NBO 4042 kung saan ay 2 granada at dalawang baril o 3 granada, 2 baril, isang flashbang na kabilang na itong na pinatitaw ng marijuana at nakuha sa loob ng banda. Unang sinabi ko gabi ni Regional
tatlo ay sangkot sa serye ng Oldaba at Matulog sa Region 4A. Kung saan ay malipat-lipat at lugar, isa na rito ang Region 3. Kamakailan ay sangkot at tatlo sa Matulog sa isang convenience store sa Victoria, Tarlac at Pag-alang Pampanga. Kaya nagtulong-tulong na itong Tarlac PNP, Pampanga PNP at ang Bulacan PNP kung saan ay nasabat sa Bulacan. At ito nga sa may Bukawin Project, hanggang sila ay nasakot matapos ang palitan ng ito. At matapos yun ay may sumatan. Kaya dinala na sila din sa Bigabeba, Kapitan sa Bukawin. At itong kaso nga ay pinatrabaho na mga pagkakitaan at ginagpat o babag nagdalil siya para madiin sa kasong kinakatambutan. Responde Presidente kinagulat sa Pizarro sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Balita! Boom! Balita! Metro Manila ngayon! Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa Kalakhang, Maynila. San babanda traffic? Lalo ngayon sa Quezon City, merong love laban. Yung Pride March dyan ho sa loob yata ng UP o University of the Philippines. Alamin natin ang sitwasyon sa mga kalsada sa Metro Manila mula kay Sir Joel Wahe ng MMDA Metro Bay. Sir Joel, magandang hapon po. Magandang hapon din sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa DZRH. Yung huling kalagayan ng trapiko natin ngayon, lalo na sa may EDSA, yung southbound lane ng EDSA, diyan sa may Kaingin, nagsimula na pong bumagal yan. Nakakaranas ngayon dyan ng katamtaman hanggang sa mabagal na usad, patungo ng U-turn slot ng Bansalangin. Maluwag naman yung West Avenue, patungo ng Quezon Avenue, hanggang sa may Scout Borromeo. Pero pagdating ng Timog Avenue, muli pong mararanasan yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad, patungo naman ng Santolan. Maluwag sa may Annapolis, patungo ng Connecticut. Pagsapit dyan sa may Ortigas o bago palang umakyat ng Ortigas flyover, muli pong makakaranas ng pagbabagal, patungo na ng Shaw Boulevard. Luluwag naman yan pag nakatawid sa intersection ng Shaw Boulevard, patungo ng Boni, patungo ng Guadalupe. Maluwag din dito sa may Estrella hanggang sa may Buendia. Sa may Ayala Avenue naman, katamtaman lang yung usad nito, patungo naman ng Pasay Road. Maluwag yung Magallanes, patungo ng Evangelista, Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Tuloy-tuloy na rin yung kaluwagan niyan, yung mga tutungo po ng Roas Boulevard at ng Diosdado Macapagal Boulevard. Sa kabilang panig naman ng EDSA, yung northbound lane, bahagyang bumabagal sa FB Harrison hanggang sa may Taft Avenue. Muling luluwag sa may tramo, patungo ng Magallanes. Pero pagdating ng Pasay Road, moderate traffic hanggang sa may Buendia. Light traffic naman sa may Kalayaan Avenue patungo ng Guadalupe. Pero yung after ng Guadalupe Bridge, dyan po nakakaranas dyan ng katamtaman hanggang sa mabagal, hanggang sa may Julia Vargas. Maluwag sa may Ortigas, pero pagdating ng White Plains Avenue, muli pong babagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa intersection ng Aurora Boulevard. Maluwag sa may Camyas Road, hanggang dyan sa may Nia Road. Pero pagdating ng Quezon Avenue, katamtaman hanggang sa mabagal na din yan, patungo naman sa U-turn slot sa may North EDSA. Maluwag sa Congressional, patungo ng Oliveros, hanggang makarating ng Balintawak. Yung Quezon Avenue natin, mabagal po yung nararanasan dyan, yung magmula dyan sa may Timog Avenue, patungo ng Elliptical Road, hanggang dyan po sa may Pilcoa, hanggang dyan po sa may UP. Sa kabilang panig naman yan, wala naman tayo nakikitang anumang pagbabagal. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahe nag-uulat. Maraming salamat po, Sir Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Metro Manila ngayon! Nagpapagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:39. Ang oras na yan ay hatid Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Tagang mga balita at sumasabog na mga expose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balik-balita ho tayo, 15 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Nagbabala si dating Defense Secretary Norberto Gonzales
na natatalo na ang Pilipinas sa anyay information war laban sa China, kaya dapat anya magkaroon muli ng compulsory military service training. Sa isinagawang National Defense College of the Philippines Alumni Association na Annual Defense Forum sa DZRH Special on Saturday, sinabi ni Gonzales na sa aspeto ng pagpapakita ng pagmamahal sa sariling bansa ay natatalo tayo ng China. Ayon sa dating Defense Secretary, may mahigit 20 milyong kabataang Pilipino ang handa para isailalim sa training at maging pakinabang sa ating defense strategy. Ang pakikisa sa laban para sa teritoryo at soberanya sa pamamagitan ng military service ay isa sa magandang halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Tayong may pinakamaraming kabataan na pwedeng sanayin at i-integrate sa ating defense strategy. Kailangan natin, palagay ko, over the next 5 years, which is I think nakalipas na yung taon dyan. I think we need compulsory military service soon. Kasi ang ipapakita lang naman, ang yaman lang natin, ang lakas lang natin, sinasabi ko pati sa text, ating taong bayan. We are the highest number of young people in the world. We have more than 20 million young people that's ready for training. I think yun ang importante kasi yung action ng pagtitraining to me is the best illustration that we love our country when we join the fight. Iginit naman ng Armed Forces of the Philippines na marami sa mga Pilipino ang handang lumaban para sa West Philippine Sea. Ayon kay Army spokesperson Colonel Francel Padilla, mahigit sa 70% ng mga Pilipino ang may kamalayan sa mga nangyayari sa issue sa West Philippine Sea. Malaking tulong anya ang patuloy na pagpapamulat sa mga kabataan sa katotohanan gaya ng ating lehitimong pag-angkin sa West Philippine Sea dahil sa United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS. And the survey shows that 83% of our kababayans are willing to fight with the AFP for the West. Willing to fight. And 83%, yun nga sir, 8 out of 10 Filipinos trust the AFP and 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. And ngayon sir, nasa 90% na din po yung well aware of the West Philippine Sea issue as opposed to previous year. Balita! 12 minuto bago mag-alas 6 ng gabi, nagsagawa ng voting simulation exercise ang Commission on Elections bilang paghahanda sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Isinagawa ang mock election sa Cotabato City upang masuri ang kahandaan ng election personnel, voting procedures at election systems. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, layon din ng mock voting na matiyak ang seguridad at tamang koordinasyon sa kauna-unahang BARM elections. Kabilang sa mga lugar na nagsagawa ng voting simulation ang Rebuken Elementary School, Katamlangan Elementary School, Cotabato City Institute at Cotabato City High School. Balita! Samantala, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong digital platform kung saan maaaring matrack ng publiko ang government spending. Sa pamamagitan ng Centralized Open Monitoring for Appropriation and Spending Statistics ng DBM o DBM Compass, maaaring ma-monitor ng publiko kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan. Ayon kay PBBM, sa tulong ng DBM Compass, pagsasama-samahin na ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa National Expenditure Program at General Appropriations Act sa isang researchable at user-friendly portal. Git ng Pangulo, layo ng hakbang na ito na gawing mas transparent at mas maiintindihan ng publiko kung saan at paano ginastos ang pera ng taong bayan. Balita! Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Balita! 10 minuto bago mag-alas 6 ng gabi, babalikan natin ang ilan pang mga balita. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Balita! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Check na ang mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Check na raw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President. That is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political. It can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi nga tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may yun naiisip din ng mga senador yun. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at Balita. Balita. By bukas pala may sasagawang White Ribbon protest ang iba't iba hong civil society groups kasama ang faith leaders at ilang mga concerned citizens bilang pagprotesta sa nagpapatuloy ho na korupsyon at panawagan para sa katotohanan, accountability at justice. Nagpahayag pala ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP, partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na suportado nila ang White Ribbon Rally bukas. Kaya lang ang sabi ng bagong alyansang Makabayan o Grupong Bayan, you are not welcome here. Ganon. So, hindi pala welcome. Sabi ng Grupong Bayan, ang grupo ng PDP, nina Attorney Ferdy Topacio sa isasagawang White Ribbon protest bukas, ang reaksyon ho na yan ng Grupong Bayan na you are not welcome here ay sinagot ni Attorney Ferdy Topacio at ang kanyang sinabi ay subukan niyang pigilan ang ibang mamamayan at baka ma-uppercut siya sa baba. Ganon? Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumaldumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsoy na balita. Mga chapsoy na balita. Ma-uppercut sa baba. Yun ang sinabi ni Attorney Ferdy Topacio. Pero yun daw ay figuratively speaking. Magbalitang foreign na nga lang tayo, nagpakawala ho ng airstrikes ang militar ng Estados Unidos sa mga target nito sa Iran. Ito yung matapos akusahan ni US President Donald Trump ang Iran ng paglabag sa kasunduan ng atakihin ang isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, tinamaan nito ang missile at drone storage facilities at coastal radar positions. Sa kabila nito, tiniyak ng US military na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng safe passage sa mga commercial vessels na dadaan sa Strait of Hormuz. Chapsoy na balita. Chapsoy na balita. Sa ating balitang sports, patuloy ang pamamayagpag ng Pilipinas sa ginanap na 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. Unang nakapasok sa finals ang Sambo Queen of Asia na si Sydney C. matapos pataubin ang pambato ng New Zealand na si Lily Huben sa 80 kg division ng Adult Sport Sambo Women. Finals bound na rin si Princess Omagal Cortez para naman sa Combat Sambo Women's 59 kg division. May chance rin makakuha ng gold si Jo Marie Torres matapos itong umabante sa finals sa 50 kg division. Makakatapat ng 3 pambato ng Pilipinas ang kupunan ng Kazakhstan para sa final round. Chapsoy na balita. Chapsoy na balita. Sa ating balitang showbiz, isang pangmalakasang throwback ang hatid ng reunion concert ng mga miyembro ng F4 na isang Taiwanese boy band mula sa hit TV drama series noong 2001 na Meteor Garden. Dumating na sa Pilipinas kahapon ang tatlo sa F4 na sina Jerian, Vic Chu at Van Ness Wu. Makakasama nila ang lead vocalist ng Taiwanese rock band na Mayday na Ashin para sa F Forever First World Tour na gaganapin ho ngayon sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayon sa Live Nation, tampok sa concert ang 4-point star stage para sa mas magandang view ng audience sa F4. Nakatakda namang i-perform ng F4 ang ilan sa kanilang mga iconic song, kabilang na ang Meteor Rain. Chapsoy na balita. Chapsoy na balita. At narito naman ang kakaibang balita ni Jackie Resho. Miss Jackie. Isang Ukrainian veteran ang hindi nawala ng pag-asa at patuloy na namuhay at nagtrabaho para sa kanyang pamilya matapos ang trahedya na nagdulot ng kanyang pagkabulag habang nasa serbisyo.
nang masabugan ng granada sa itaas ng kanyang ulo sa gitna ng bakbakan ng Russia laban sa Ukraine noong 2023. Nawalan na ng paningin si Ivan Shostak, 37 years old, at nagkaroon pa ng traumatic brain injury. At bukod sa natamong mga sugat, iniwan din siya ng kanyang asawa. Pero hindi nagpatinag si Shostak na matapos ang higit kalahating taon ng recovery, tinulungan at dinala siya ng kapwa niyang sundalo sa isang lokal na rehabilitation center para sila'y maturuan kung paano mamuhay sa kabila ng pagiging bulag. At sa pamamagitan ng Pottery in the Dark project ng Sweden katuwang ang UN Development Program, natutong gumawa ng plato, baso at iba't ibang uri ng palayok si Shostak na kanya nang naging negosyo. Hindi lamang siya nagbebenta ng kanyang nagawang produkto kundi tinuturuan niya rin ang kapwa niya Ukrainian veterans sa pagpapalayok upang makabangon muli sa buhay. Ang pagpupursige ni Shostak ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin maturuan ang kanyang dalawang anak na huwag mawalan ng pag-asa sa harap ng anumang pagsubok. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Jackie Rejo. Uy, pati raw pala si Wazele ay dumating na sa Pilipinas kanina. So, F4 na ang F4. Sabi ni Miss Beth Gray, yun. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan ng sama-samang hakbang para sa mas maigting na proteksyon sa mga kabataan. Supervised na paggamit ng social media ng mga batang edad 16 anyos pababa. Ipinanawagan. Paninindak at pagbunot ng baril ng lalaking nagpakilalang general, iniimbestigahan na. Operasyon ng EV Taxi suspendido matapos makisali sa robbery prank ng dalawang vlogger. Ikalawang bugso ng taasingil sa toll ng SLEX Star Tollway aarangkada sa Hulyo 1. Ilang kalsada pansamantalang isasara para sa White Ribbon Protest sa Quezon City. At Ateneo player na si Divine Adili nailibing na sa Nigeria. Yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, June 27, 2026. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa DZRH News Center, DZRH Radio at DZRH TV Tech. Ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas po ang alas 6 ng gabi. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Darito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. At ang Verbo ay nagkatawang tao.
at nakipamayan sa atin. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Jesukristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesukristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.